Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, na bumubuhay sa atin araw-araw. Dahil sabi nga, ngayon ang araw tinakda ng Diyos, tayo ay patuloy na magpapalakas at patuloy na papapakatibay sa ating pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang salita. Tayo po yung manalangin saglit. Panginoon, kami po ay basbasan mo aming Diyos sa pakikinig namin, pagbubulay-bulay namin ng iyong salita, na kami patuloy na lalago sa aming pananampalataya, titibay at lalakas sa araw-araw na kami po ay nakakarinig ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang binigay po ng Panginoong Diyos sa ating ay nandito po sa Romans chapter 13 verse 11. Sabi po sa New King James Version, "And do this, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now, our salvation is nearer than we first believed." Ang title po nito na binigay sa atin ng Panginoon is Time to Wake Up. Panahon na para gumising. Sabi niya nga dyan, at gawin nyo ang mga bagay na ito, sapagkat alam nyo na ito na ang panahon. Panahon na kayo ay gumising sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay mas malapit na ang kaligtasan kaysa nung una kayong sumampalataya sa Panginoon. Purihin ng Diyos sapagkat tayo po ay patuloy niya pong ginigising sa ating pong pananampalataya at sa ating espiritual na buhay. Sapagkat nais ng Diyos na tayong lahat po bilang mga tao sa buong mundo ay maligtas, makaalam ng katotohanan ito. Kaya sabi niya dyan, gumising ka. Sapagkat alam naman po natin, kapag tayo ho ay natutulog, hindi po natin alam mga nangyayari sa mundo. Hindi nga natin alam mangyayari sa kinabukasan. Kaya ginigising ng Panginoon ang ating pong kamalayan sa katotohanan mula sa salita ng Diyos. At pag pinag-usapan pong salita ng Diyos, yan po ay spirit. Ang ating spiritual na buhay ay ginigising ng Panginoon. At ang spiritual na buhay natin ito ay yung pagkakaroon ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, pagbabalik sa Kanya, paghingi ng tawad sa Kanya, upang tayo po ay magkaroon ng spiritual life. Kasi sabi ng Panginoon, ang walang espiritu ng Diyos ay patay. Pwedeng buhay tayo sa katawan, pero patay tayo sa spiritual. At paano malalaman ng patay sa spiritual? Ito po yung walang panahon o ayaw makinig para sa salita ng Panginoon. Kaya ito pong araw-araw na pagpapala ay dinadala po sa inyong bahay at sa inyong buhay. Ano man ang iyong relihiyon, ano man ang iyong paniniwala, nais ng Diyos marinig mo ito kasi sabi niya ngayon ang panahon na ito. At hindi po natin kailay at hindi po yung kaila sa atin. Nakikita ho natin yung mga rumors of wars, okay, nangyayari sa bansa po natin at mas worse pa nga po sa ibang bansa. Iba nga daw po doon ay pinapatay na, talagang pinapersecute na yung mga Kristiyano at mga anak ng Diyos. Totoo na po at nangyayari na po yung Matthew 24, yung mga signs of the times. Kaya po tayo ginigising ng Panginoon. Kung ikaw man naman nanampalataya, ikaw naman ay pinapabalik na ng Panginoong Diyos. Kaya pagka ikaw ay nagkakaroon kaisipan ng tsaka na lang, ibig sabihin nun, inaantok ka pa. Gusto pong matulog sa pananampalataya. Pero sabi dito ng Panginoon, gumising ka na. Magbalik loob ka na sa Panginoon. Tanggapin mo na si Jesus bilang tunay mong Panginoon tagapagligtas, and by this time, seryosohin mo na. Bakit? Sabi niya, mas malapit ng kaligtasan ngayon kaysa noon. So, ibig sabihin, na kung saan na hindi na po tayo dapat pala magpatumpik-tumpik. Hindi na po tayo pala dapat sabi nga, pabanjing-banjing, no? Tayo po ay dapat nang magseryoso. Hindi na po tayo dapat pong maglaro pa ng maglaro at magsabing matagal pa naman dumating ang Panginoon. Sabi po dyan, malapit na malapit na. Kaya ginigising na ho ng Panginoon ang lahat ng mga tao sa pananampalataya. At ang pananampalatayang tunay at totoo ay nasa ating Panginoong Kristo. Di ba? Sabi sa John 8:32, malalaman yung katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Katotohanan ang magigising sa inyo. Amen. At ang katotohanan ito ay wala ba kundi ang Panginoong Kristo. Sabi sa John 46, siya ang daan ng katotohanan ng buhay at wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. So tayo pong lahat ay tinatawag ng Panginoon. Hindi po sa pamamagitan ng paglipat
pagsanib sa iba-iba't mga reliyon, kundi talagang totoo na hong paglapit sa Kanya, pagbabalik loob, pagsuko ng buhay. Kasi po, tayo po lahat ay nagkasala. Hingi po tayo ng tawad sa Diyos. At tandaan po natin na sabi ng Panginoon, kung ipapahayag na yung labi na si Jesus ay Panginoon, mula sa iyong puso, lalabas sa iyong bibig, sabi ng Panginoon sa Romans 10 verse 9, maliligtas ka. Kasi ayaw ng Panginoon na may mapahamak. So ngayon kung titignan nyo, si Lord po ay, kumbaga, ay nagmamadali na. Tingnan nyo, papansinin ninyo lahat na halos na mga pagpapahayag na salita ng Diyos na ipapahayag na sa mga social media na pinapaliwanag sa simpleng pagpapaliwanag ng kaligtasan ay kay Jesus lang matatagpuan sapagkat yung kanyang pagkabayubay sa krus, pagkapatay sa krus, pagkatapos ng 3 araw siya nabuhay na muli, yun po ay kaligtasan natin. Namatay ang lahat ng ating mga kasalanan at mabubuhay tayong muli sa Panginoon. So, pagkabuhay natin muli sa Panginoon, ito yung pagkagising natin espiritual. Alam natin yung mga nangyayari. At alam naman po natin yan. Kapag alam mo, hindi ka na matatakot, hindi ka na mag-worry. Kasi anytime, any moment, ayan, di ba? Ay ikaw ay laging ready. Amen. At sabi nga ng Panginoon, dapat mong malaman ang katotohanan ng buhay na ito, na kung saan panahon na para gumising ka, intindihin mo na ang buhay galing sa Diyos. At dahil galing sa Diyos, gusto ng Diyos, sa Kanya rin tayo babalik. Ayaw niya tayong maligaw. Ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Gusto niya sa Kanya rin tayo babalik. Kasi nga, ang buhay natin dito sa lupa, pansamantala lang. At bagamat pansamantala lang, mayroong magandang plano ang Diyos sa buhay ng tao. At ang plano ng Diyos, tayo ho ay maligtas. Kahit tayo nagkasala, tinubos tayo ng Jesus, sa ating mga kasalanan, pinatawad tayo kung ito ay yung tatanggapin at pananampalatayanan at ikaw ay magiging anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. At dahil dito, ikaw ngayon ay hindi na maliligaw at ikaw ngayon ay hindi na mawawala sa direksyon ng Diyos. Kasi gising ka, you are aware kung ano ang nangyayari sa ngayon at kung ano yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po ang problema ng mga tao, lagi sinasabi, kasi po, marami po ang kasalanan. Tandaan niyo ho, ang kasalanan po ay pinatawad din ng Diyos. Sa Romans chapter 6 verse 23, di ba? Bagamat ang tao ay nagkasala, ngunit ang regalo ng Diyos ay kaligtasan at buhay na walang hanggan na kay Kristo lang matatagpuan. So gumising ka dyan, merong pong kaligtasan, merong kapatawaran, at merong buhay na walang hanggan. Huwag natin imukmok sa mundo ang ating buhay. Sabi nga ng Diyos, dito sa mundo mapaparamang lahat. At ang lahat ng kinuumang humalingan. Pero ang isang nagtitiwala sa Panginoong Diyos, nanampalataya sa Panginoong Diyos, ay mabubuhay magpakailanman. So, we enjoy temporary here on earth dahil sa Panginoon tayo, pero mas lalo tayong magagalak sa kagalakang hindi nga kaya ipaliwanag sapagkat yun ay bigay ng Diyos. Di ba sabi ng Panginoon? Hindi pa sumasagi sa isip ng tao, hindi pa nakikita ng mata ng tao kung ano ang magandang hinanda ng Diyos para sa ating lahat. So meron tayong bright future, okay, ano pa? Meron po tayong sure assurance of salvation future. Kaya po, kahit anong kalagayan mo, malaya ka makalapit sa Diyos, ikaw ba'y naghihirap, ikaw ba'y may sakit, ikaw ba'y nalulungkot, may depression, merong mga tinatawag na mental illness, may problema sa depression, yan po yung pagkakataon na lalo ko nang lumapit sa Diyos. Minsan wala kang makausap, walang naniniwala sa'yo, walang nakikinig sa'yo. Ang Diyos naniniwala sa'yo, nakikinig sa'yo. Kasi sa Diyos, hindi ka pwedeng magkunwari. Pwede mong iiyak, pwede mong isigaw, pwede mong idasal ng tahimik or pasigaw sa loob ng kwarto or sa labas ng kwarto. Kung saan ka mang lugar that you can place a place na makausap mo ang Panginoon at sabihin mo sa Kanya, Lord, gising na ako at mulat na ako sa nangyayari sa buhay ko. At gusto kong ako po ay tulungan mo, ako po ay patawarin mo, ako po ay iligtas mo. So mangyayari sa iyo yung napakagandang plano ng Diyos na ikaw ay liligtas. Ano pa? Ikaw ay pagpapalain. Sabi sa John chapter 10 verse 10, sabi sa letter B, naparito ko upang kaibigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Biro niyo yan. Napakaganda ng plano ng Diyos sa tao. Napakaganda ng kinabukasan ng tao para sa Diyos. At kaya sabi nga ng Panginoon, ipaalam nyo na ito araw-araw sa mga tao. Okay? Ano man ang kalagayan nila.
ano man ang sitwasyon ng buhay nila. Okay? At ang maganda pa, kaya dapat ikaw ay laging gising, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. At ang alam naman natin, kapag tayo nakapaglilingkod sa Panginoon, nakakapanatili tayo, hindi tayo nawawala, hindi tayo naliligaw. Ito po yung nagsisilbi sa mga ministeryo ng Panginoon. Yung gifts, talents mo, yung buhay mo, yung lakas mo na gagamit mo sa Diyos. Diba? Kahit ikaw may trabaho, kahit ikaw ay may pamilya, kahit ikaw ay nasa negosyo, pero may panahon kang paglingkuran ang Diyos. At nalalaman mo, the time to wake up, di ba? Na unahin ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And remember, bakit tayo kailang gumising? Ang buhay din po natin ay haharap tayo sa Diyos. Amen? So, pagharap natin sa Panginoon, okay, hindi ho tayo matatakot bagkus sabik na tayo makita ang Panginoon. Now, application po nito. Panahon na para gumising ka. Ando po sa Ephesians chapter 5 verse 14. Sabi niya, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan. Ito yung, ibig sabihin libingan, yung buhay natin na wala pa sa Diyos noon. At sabi niya, liliwanagan ka ni Kristo. So ano ho yun? Application, it's time to wake up. Sa panahon ngayon, gumising ka na. Wake up, rise up, and light up. Magliwanag ka sa kabutihan ng Diyos. Magliwanag ka sa mga patutuo mo, paano ka tinulungan, paano ka ginagabayan, at paano ka pinagpapala ng Diyos. Tandaan mo araw-araw, mula hininga, pagkain, inumin, mga pangangailangan natin, protection, araw-araw, supply, makikita mo ito sa katotohanan ng kanyang salita na talagang tayo ay hindi pinababayaan ng Diyos. Yung mga hindi pumananampalataya, hindi pa nakikita, di ba? Pero pag pinaliwanag natin sa kanila, makikita na rin nila ito. Bakit? Gigising na sila sa espiritual na katotohanan ng buhay. Amen. Purihin po ang ating Diyos na buhay. I hope and I pray na ikaw ay tinapik at nagising ka. Kung ikaw nanghihina, magpalakas ka sa Diyos. Kung nawala ka, bumalik ka sa Panginoon. Kung naligaw ka, tumawag ka sa Panginoon. Okay? This is the time for you to be restored, to be revived. Para sa Panginoon, mapanatili mong panampalataya mong nag-aalab sa Panginoon. Hallelujah! At ikaw ay gising na gising, mulat na mulat, mula sa mga mensahe, sa mga gabay ng Diyos, sa mga nangyayari ngayon, para ang kaligtasan mo ay hindi mawawala at hindi nawawala. Amen. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe. Tayo po ay manalangin at papasalamat po sa kanya. Panginoon, maraming po salamat aming Diyos sapagkat muli, Panginoon, mula sa iyong salita. Sabi mo, Lord, panahon na para gumising kami sa panampalataya. Maging tunay na at maging totoo na yung aming paglilingkod sa iyo. Lalo na ngayon, Lord, nakikita namin ang mga panahon na malapit na. Kung saan ay una kaming nanampalataya, ay mas malapit na ngayon, Panginoon. Kaya Lord, kami po, Lord God, ay handa mo, Lord. Lord, prepare us, Lord God, saan kami po ay nakaabang, gising na gising sa iyong muling pagbabalik at sa mga pagpapala, pagpapalago, mga mensahe mo, mga sasabihin mo sa amin araw-araw. Salamat po, O Diyos, at ang lahat ng aming papuri pasasalamat ay sa iyo lang namin patuloy na ibibigay, ibabalik at ilalagak. Dalangin ko rin, Panginoon, yung mga may sakit, aming mga kababayan, ang aming kapatiran, pagalingin mo po. Lord, honor their faith as they pray na Lord, gising sa pananampalatayang pagagalingin mo sila. Sila man ay nasa ospital, nasa balig ng karamdaman. Lord, yung mga may mga problema sa buhay, emotional, family problem, Lord, personal problem, financial problem, Lord, buksan mo at gisingin mo sila na lahat yan ay magkakaroon ng solusyon kapag ina-apply ang pananampalataya. Gisingin mo kami, Lord, na walang imposible, walang mahirap sa iyo. Lord, sinabi mo sa iyong salita, there is nothing impossible to those who believe. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayan at ang aming mga kababayan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming po salamat. Bukas po ulit, araw ng pagpapala.